Ah, natural na sumama yung loob, magka-trauma, magka-phobia, magalit ang mga tao dahil ang expectation nila is that government will work for them. And in this case, they feel as if government failed them. Kaya ganun kadami yung namatay at ganun kalaki yung damage. So understandable, naiintindihan natin yung nararamdaman ng mga tao. Sa Managot, dapat simulan ng local government unit yung pag-imbestiga kung bakit nangyari, paano nangyari, at kung ano yung solusyon. Kasi doon natin makikita yung mga kailangan gawin. Hindi lang ng local government unit, kasama na ng barangay, kasama na ng provincial government, kung ano yung mga kailangan gawin para hindi na maunit. How do you feel? Sad, sir. Very sad. The moment na nalaman namin na madaming patay dito sa Cebu noong Bagyong Tino ay nadoble yung lungkot dahil kakagaling lang din namin dito noong Lindol sa Northern Cebu, no? At marami ding patay yung insidente na yon. Kaya doble yung lungkot at sama ng loob na kailangan dumaan sa ingon ani nga kasakit ang ato ang mga kaigsuunang Cebuano. Message of comfort to the Cebuano. Una yun ang pag-ampo. Una talaga ang pagdarasal. Magtiwala tayo sa plano ng Diyos para sa ating lugar. Magtiwala tayo sa plano ng Diyos para sa ating bayan. At syempre, ibigay din natin ang tiwala natin sa plano ng Diyos para sa ating mga buhay. Huwag tayo bumitiw sa ating pananampalataya at huwag tayo bumitiw sa ating faith, sa kanyang mga kagustuhan at mga plano para sa ating bayan at para sa ating mga individual na buhay. Thank you very much. Yes, ma'am. Marami pong mga Pilipino ang nag-monitor kung sino ba talaga ang public officials na nakatutok dito sa naganap na bagyo. May mga reaction and criticism po si First Lady sa ginawa niyo budget sa kasi sa ganang bagyo at sa concert po. Your reaction, VP, and yung sa reaction po sa response ni PCO Claire Castro. Sa totoo lang, ma'am, no, sa structure natin sa gobyerno, ang namamahala kapag bago dumating, nagpaplano para sa mga disaster projects, namamahala bago dumating ang isang disaster at namamahala during disaster response, recovery, and rehabilitation efforts ay ang Disaster Council. So meron tayong national and DREAMC, ito yung national. Sa ilalim nun, nandyan yung mga local government units na disaster councils natin, no? Sa province, sa municipality, sa city, hanggang sa barangay level. So ito yung grupo ng mga tao na supposedly dapat nagtatrabaho para sa in our case, para sa rescue, kung meron pa tayong ma-rescue na nawawala, sa recovery ng mga namatay na nawawala, at sa rehabilitation efforts. So, ang pinakamataas na opisyal na nandyan sa NDRIMC ay ang Pangulo. Reaction po sa sinabi ni CEO po, Claire Castro, susuot na it's a white costume. Yes, ma'am. Actually, nagbigay na ako ng comment kahapon, ma'am, doon sa kanyang sinabi. At lagi ko naman sinasabi no na siguro dapat huwag nang bigyang pansin ang kanyang mga sinasabi at mga statements. Kasi kapag binigyan nyo ng pansin yan, ay nabubuhay ang kanyang karir at
nagdadala siya, more than that, nagdadala ng kahihiyan sa bayan. Kasi itinalaga siyang spokesperson ng pinakamataas na opisina sa ating bayan. Yan yung Office of the President. At kapag nagsasalita siya at sinusulat ninyo, nababasa yon ng hindi lang ng mga Pilipino, kundi ng ibang lahi. At nagdadala yun ng kahihiyan sa atin. Thank you very much. Thank you. Yes, salamat.